Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, yung, hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung sila... I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka diyang insist na mga lies mo, ha? Hindi po gusto po ng documents Ha? po ito, Your Honor. Documents po ito. Eh, documentary yung hawak nila eh. Ang baril ko po, isang amok. Ano, no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, Hindi, napatunayan, ang natapat... investigasyon dito, wala nakikitang kutsilyo. Kaya ka nga, na-desisyon na i-dismiss eh. Kaya ka hindi na-promote siguro. Dahil katakot-takot Hindi, ang kaso kinakarap mo. Your Honor, Dami mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago Hindi- man lang ako hindi- mawala, sana, maklear to. Tingnan mo yung kaso niya. Baka, kaya mong reinstate o kaya mong i-dismiss uli. May sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, kadami mong case talaga. Ang dami. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang 10, no? Ay, ito Senator po sa GB, akin. Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga Isa po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer the niyo po- question of Senator JB. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. takto. doon Ano lang po yung mga kasong yun? Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test. Anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Alam mo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis. Gawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Ilan po? Yung pangalawa, yung pangalawa tatlo yan, po. di ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya. Bigla na lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na kasama po.
At Sino, nalaglag po sino yung sumakay? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama. Ayon Sino po yung sa anak? Ayun Anak ni po. Willie Gonzales. Opo. So, sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmomonitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag nagtsempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilya, 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinomen ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilla's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilla tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang anong nangyari? Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa ka kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aaral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni Chief PNP Mendoza doon, tsaka si General Aglipa, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million. Sinorender ko po sa Station 9. Kila Colonel Ubilla po at Colonel De La Cruz. Pero di ko po alam na nanakawin lang po pala. Magbula po noon, katakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasan naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo? Sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa Congress nung araw. Dahil inihiring po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin, naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong connection yung pagbaril mo, yung may nabaril ka na, saan yung picture nitong binaril mo? Kasama ba ito sa kalbaryo mo? Dahil doon sa ginawa mong pag-testify against your Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano, no? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo. Pero, Hindi, napatunayan, ang investigasyon dito, wala nakikitang kutsilyo. Kaya ka nga, na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa, Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if-acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because
sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po.